ICI. Sounds like OIC. O kaya ay sabi ko na nga ba eh. Nabudol na naman ang Pilipino ng ICI o ng tanggapan ng Pangulo dahil dyan sa ICI na yan. ICI. Sounds like OIC. O kaya ay sabi ko na nga ba eh. Nabudol na naman ang Pilipino ng ICI o ng tanggapan ng Pangulo dahil dyan sa ICI na yan. Mantakin ho ninyo. May lumalabas, bagamat hindi naman sinasabi, sa aking teorya at sa teoryang nabanggit sa akin nung aming kaibigan si Mang Teban na napilitan na mag-resign itong si dating special advisor ng ICI na si Baguio City Mayor Benjamin Magalong dahil daw sa conflict of interest, etc. At kung ano-ano pa. Ayun pala, ay nakita niya sa loob ang sitwasyon na talagang hindi magiging transparent itong ICI investigation na ito. Nakita niya sa kanyang pananatili doon na walang mangyayari, na hindi totoo ang sinasabi ng gobyerno. Kaya ngayon, sa madaling sabi, mga kaibigan, lahat ng mga nangyayari ngayon sa ICI ay hindi na natin malalaman. Tila sa aking pagtaya, assessment, para bagang sinasabi na alam or napapansin ng mga taga-ICI o ng Malacanang na hindi ho mapipigil sa pagsisiwalat etong si Mayor Magalong. Kaya humanap ng paraan, humanap ng dahilan para si Mayor Magalong ay mag-resign o magbitiw bilang special advisor ng ICI. So ngayon, bumitaw siya, di ba? As we all know, na siya ho ay nag-resign dahil banta pala ito doon sa sitwasyon, doon sa plano ng ICI. Kasi nga, ang gusto mangyari ng ICI, closed door, para maitago nila yung dapat nilang itago. Pero ito namang si Mayor Magalong, ang sabi niya, kahit closed door yan, isisiwalat ko pa rin sa taong bayan kung ano nangyayari sa investigasyon. Ilalabas ko yan. Parang gano'n. Hindi yun yung eksaktong sinabi ni Mayor. Pero mukhang gano'n. Kaya biglang kami nagkaroon ng teorya at napansin namin, uy, teka muna. Ito nga pala talaga. Mukhang malaki ang problema natin pagka nandyan itong si Benji Magalong. Kasi hindi natin maitatago yung gagawin natin. Parang gano'n. So humarap sila ng dahilan. Baka daw sa magkaroon conflict of interest, nakita nila, baka napapabayaan na yung kanyang bayan, yung kanyang lungsod, etc. etc. Yun na. Plus, inukil-kil pa ngayon yung ibang mga di-umani project doon sa city. Kagaya ng project ng mga Diskaya, yung dito sa Bornholm Park, di ba? Yung mga ganung sitwasyon, sistema. Diba? Di ngayon, ang aasahan natin ay wala. Ang aasahan natin ay puro kasinungalingan lang. Ang sabi ng ICI ay iimbitahan daw nila si Romualdez, iimbitahan nila si Zaldico, at ipatatawag din nila pati si dating DPWH at ngayon Senator Mark Villar para imbestigahan, tanungin. Kaya lang, it will be done closed door. Para naman tayo naglulukuhan, hindi ba? Ay, naniniwala ako na lukuhan talaga yan. Kasi,
Ang sinasabi, sino ang nag-appoint diyan sa mga 'yan? 'Di ba ang presidente? Kanino bang program 'yan o project? 'Di ba sa presidente? Kay PBBM. At sino bang ang unang-unang inilagay niya, oo, unang-unang inilagay niya, dating DPWH secretary. Nakakapagtataka, bakit? Ay, 'di ba ito, panahon ng mga naunang panahon, mas matindi ang lagayan nun. Lihim, although hindi gano'n kalalaki, hindi kagaya ng ngayon na talagang garapalan. Kaya sabi ko, bakit ito? So, 'yan na. Oo. Kaya nakikita ko na kaya nilagay si Babe Singson diyan, ang papel niya diyan ay kilalanin yung talagang mga mapagkakatiwalaan, na mga kontratista nung panahon niya, 'di ba? So, at least maitatago nila. Ang galing, ang galing. So, nakakapanghinayang ano, ha. Ah, ayoko magsabi ng kung ano-ano pa, baka ako makasuhan ng inciting to sedition, pero mga kabayan, mga kaibigan, kita niyo na, kayo na magdesisyon. Gumawa na kayo ng ika ninyo, gawin na ninyo yung sa tingin ninyo ay bagay na makakapagbigay ng katarungan sa ating mga kababayan. Kayo na, kumilos na kayo. Kasi wala tayong matatapos itong 3 taon na ito ni PBBM, wala. Puro daldal lang, puro ngawa. Oh. Imagine, doon na lang sa sa mga naapektuhan ng lindol, 200 million lang yung ibibigay niya. Ay samantala magkano ang pondo ng presidente, ng Office of the President. Meron pa siyang Confidential and Intelligence Fund. Napakaliit na. Saan mapupunta na naman ito? Matatapos na ang taon. Oktubre na. Saan kaya ginastos ng presidente yung kanyang bilyon-bilyon pisong Confidential and Intelligence Fund? Saan kaya ginastos ng presidente ito? Di ba? Sa dami ng problema natin hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Ang pinagmamalaki nila ay yung isang pabahay dyan sa Rizal Province. Maria Joseph. Iisa. Ano pa nagawa ng presidente? Yun lang, sa loob ng 3 taon. Siyempre, pupurihin niya ng mga tao makikinabang. Natural. Salamat, Mr. President. Napakagaling ho ninyo. Napakabait po ninyo. Natural yun. Yan tayo, di ba? Ganyan tayo mga Pinoy. Kung sino nakakatulong sa atin, mabait, magaling. Pero kapag hindi tayo natutulungan, walang pakialam. Sino ka, di ba? Sa kanila. Yun yun. Kaya, Mr. President, hindi ho kami tanga. Mr. President, wag mo kaming gawin tanga. Maawa ka naman sa Pilipino. Oo, yung pinagyayabang ni nanay mo na yaman ni Apo Marcos, ni Apo Makoy, na para sa Pilipino, nasaan na? Matatapos ng termino mo, ibigay mo na. Pamigay mo na kung totoo talaga yan. O naloko din lang kami ni Ma'am Meldy. Maibalik lang kayo sa pwesto. Di ba? Kaya, pakahirap namang magtiwala. Binigyan namin kayo ng pagkakataon para mapaglingkuran ng taong bayan. Pero ano ginagawa ninyo? Ginagago ninyo ang taong bayan. Huwag naman gayon. Bigyan natin ng tsansa ang Pilipino na makaahon at makabangon. Tama na, huwag nyo na silang masyadong papaghirapin pa. Kasi bukas sa makalawa, ay babawiin din ng Panginoon ang kapangyarihan ninyo. Bukas makalawa, matatapos ang inyong termino. Oo, mayaman kayo. Pero baka pagbaba ninyo sa pwesto, atakihin kayo sa puso, patay. Asan? Anong nangyari sa yaman nyo? Wala. Diba? Lalo na si Martin Romualdez na pinsan mo. Kawawa naman. Kawawa naman. Buhay pa'y sinusunog na ang kaluluwa sa impyerno. Buhay pa'y nakahanda ng kinakawayan na siya ng demonyo. Ikaw din, Mr. President. Buhay pa'y baka kinakawayan ka na rin ng demonyo. Kasi napapansin ko nga na wala, hindi totoo yung mga pinapakita ni
ni Pangulong Marcos sa camera, sa harap ng camera. Hindi totoo. Kasi may mga moment na nahukunan siya ng ano eh. Totoo nga, mata pobre itong si Marcos. Na kung tutuusin, galit na galit tayo sa mga Nepo baby. Pero ang unang-unang Nepo baby, alam niyo kung sino? Si Marcos, si Bongbong, di ba? Oh, tatay niya mismo nagsabi. Walang ginawa niya kundi waldas ng salapi. Salapi nino? Salapi ng taong bayan o salapi ng salapi ng pamilya o salapi ng taong bayan? Kaya nga galit si Apo Lakay. Diyan kay Bongbong. Ilang beses na. Di ba ga? Na sinabi pa nga ni Pangulong Marcos na patay na ang aking anak. Di ba? Namatay, hindi dahil literal na namatay, kundi patay na sapagkat wala yung Bongbong na kanyang kinikilala, na kanyang inaasahan na magmamana sa kanya. That's it. Mga kaibigan, nasa inyo ang pagpapasya. Magtsatsaga pa ba tayo ng mahabang panahon? Nasa inyo ang pagpapasya. What do we need to do? See? Lumalabas na naman. Akala natin mananahimik na ng tuloy yan si Mayor Magalong, pero yun pala ang dahilan nun. Yun pala ang rason kung bakit siya bumitaw. It's almost, halos itulak siya palabas. Sapagkat hindi may tatago nitong mga demonyo sa gobyerno. Lalo na ng Malacanang ang plano nila na pagtatakip para matakasan ng mga kaso na ito. Maraming salamat. Sumayin niyo uli ang isa na namang episode ng ating programa sa inyong lahat. Thank you very much. At PM lang kayo kung ano man po. Mag-message lang kayo kung ano man po sa tingin ninyo may tutulong natin or anong gusto ninyo para sa ating programa sa ikagaganda nito. But one thing is tawag dito, is definite. Tayo ho ay magtutuloy-tuloy sa paggising sa mga nagtutulog-tulogan. Gigisingin natin sila. Gugulantangin natin sila. Yuyugugin natin sila. We're gonna shake them sa pamamagitan ng maiingay na dagundong. Dagundong, 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 dagundong.